Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Good news! Dismiss na Duterte na agulantang ni Real Talk ng mga dating kaalyado. Matapos ang matinding paninira at gawing magnanakaw, abay heto, dismiss na ang kasong $3.9 billion o 228 billion pesos na ill-gotten wealth di umano ng mga Marcos, ayon mismo sa Supreme Court. Taliwas ito sa pinapakalat ng mga alipores ni Duterte na guilty itong pamilya Marcos sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Samantala o mapila itong si Inday Sara na hindi siya maaring ma-impeach ng basta-basta dahil binoto siya umano ng 32 million na supporters, pero sinoplak agad ito ng COMELEC na hindi uubra ang mga rason ni Inday para pigilan ang impeachment process laban sa kanya. Kaya naman, buwelta ng isang Duterte supporter, hindi po tama yan. Kasalanang malaki po yan sa bayan. Dahil ngayon, may batas na tayo na dapat walang mamamatay dahil lamang sa kahirapan at hindi nila pinatutupad ang batas. Bakit? Kasi kinakailangan nila ng ayuda, pambili ng mga boto. Kinakailangan nila ng mga flood control projects na wala namang silbi pagdating sa panahon ng tag-ulan. Di ba? Dahil kinukurakot lang nila ang pera. Pero pag ganyan ang katindi, ang korupsyon, hindi mo maisip na talagang siguro dapat may mga tao talaga dapat bidibitay eh. Kasalanang malaki po ang ginawa ng ating mga senatong at congressman. Talagang makarma sana kayo. Kayong mga bumoto, pinagkait nyo pa. Nasa inyong kamay ang dugo ng mga mahihirap. Hindi naman nakatiis ang mga dating kaalyado ng mga Duterte na ngayon nagising na dahil sa paninira kay Pangulong Marcos. Kaya naman, heto ang mga kanilang birada. Para bang ang gusto nitong si Sara Duterte, siya na yung nanlait, siya na yung nagbanta sa Pangulo, gusto pang bigyan siya ng pantay na pagtrato. Gusto pang siya yung masunod kung ano ang mga dapat na itanong at gawing investigasyon. Di ba kakaiba? Pero ganun pa man, dahil rule of law ang pinaiiral, ayun ho yung ginagawa ngayon. Kaya nga ako nalulungkot na yung pangalawang Pangulo, yung kanya mga sinabi na pagmumura at pagbabanta sa ating Pangulo ay parang ni hindi nga pinagsisihan, ni hindi nga binawi. At until now, pinaninindigan niya na meron daw threat sa kanyang buhay, kaya daw ginawa niya yun. Wala naman hong maipakita at makita ang law enforcement agency, intelligence community ng militar at police, maging NBI. Walang lehitimong threat kay Vice President. Maaring gawa-gawa lang. Yun ang makikita mo natin. Na sa kabila po ng mga ongoing investigation na, sa kabila po ng maraming Pilipinong hindi natuwa, diyan sa sinabi ng pangalawang Pangulo, hindi man lang pinagsisihan. Kaya ngayong aking sinasabi, panahon na, Mr. President, pinapanagot ang mga umaabuso. Kung gusto nyo umasenso ang ating bayan, magsama-sama tayo na manawagan na mag-resign na ang ating beke, ang ating burike, ang ating magnanakaw na Vice Presidente na si Sara Duterte. Yan ang pag-aasensuhan natin pag siya'y napatalsik na. Bakit? Wala nang magnanakaw ng confidential fund. Di ba? Yan ang panawagan natin dapat. Magkaisa tayo mga Pilipino. Wala sa kamay, wala sa palad ng sino mang presidente. Kahit na sinong maupong pangulo dyan, kung tamad ka, kaipatid, kung ikay batugan, wala kang tag-angat sa buhay. Na dapat tayo magkaisa para mapatalsik itong si Inday Sara. At maraming salamat sa ating COMELEC sa pagsuplak dito sa mga rason ni Inday Sara na hindi siya pwedeng masibak sa pwesto, ma-impeach dahil binoto daw siya ng 32 million. Well, totoo naman na binoto ka ng ating mga kababayan dahil naniniwala sila sa kapasidad mo noon. Pero ngayon kasi nakikita na nila na tila ba hindi mo nga maipaliwanag itong mga sobrang magic, no, na aligasyon tungkol sa'yo. Saan mo nga ba dinala ang aming pondo ng bayan? Hindi porket binoto ka ng 32 million ay hindi ka na pwedeng i-impeach. Ano yan? Binoto ka ng marami para libre, magnakaw? Ganon? Aba, iba ka din. Kaya salamat sa COMELEC dahil harap-harapan yung sinabi na hindi pwedeng kumanlong itong si Inday sa 32 million na bumoto sa kanya para hindi siya ma-impeach. Hindi man siya ma-impeach dahil nga sa, well, marami daw siyang alipores dyan sa Senado
abay wag tayong mag-alala kasi pipilitin ng ating mga kababayan na mga galing na politiko dyan sa Kongreso na ma-impeach itong si Sara. At sana lang, marami ding magising-gising dyan sa Senado na pumabor na para sibakin itong si Inday. Dahil alam nyo, kapag hindi nyo ginawa yan, abay taong bayan talaga ang makakalaban ninyo tungkol dyan. Pero, hindi sa paraan na mag-aahasip tayo ng lagim tulad ng mga Duterte. Pag hindi na pagbigyan, abay nagwawala sa kalsada. At sasabihin nila, lumabas kayo at sugurin natin. Isigaw natin, Bongbong Marcos, resign, bangag. Ay, hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang mga kababayan natin na nag-iisip. Hindi po tayo lalabas sa kalsada, no? Para manawagan na manggulo. Naguluhin natin ang gobyerno. Mananawagan tayo ng payapa. Ganon tamang pag-iisip. Hindi yung katulad ng mga vlogger nila na katulad ni Dado. Yun, ang baliw no? Yung mga iba pa nagpapakalat ng fake news kung anong pinapakalat, no? Para lang siraan ang ating Pangulo. At ito pa mga kababayan, napakaganda, no? Isipin nyo, sila nag-aaway. Eto, dahil nga sa mainit-init to dahil sa sinabi ni Sal Panelo na kung sakali na mapatalsik, makulong itong si Inday Sara, abay nakapag-usap na daw sila ni dating Pangulong Duterte nang ilalaban nila sa 2028 election ay walang iba kundi ang ating bigotilyo sa Senado, si Robin Padilla. Abay magaling kaya naman maraming mga DDS. Siyempre, yung mga BP Sara supporters. Galit na naman sila kay Sal Panelo. Bugok talaga, Ay, nako. Akala ko ba panatiko kayo? At akala ko ba lahat ng sasabihin ng Tatay Digong nyo susundin ninyo, susuportahan ninyo? Sabi daw niya, si Robin Padilla ang itatayo nyo, ayaw nyo? Dapat suportahan nyo yan. Kasi, di ba, magaling kayo Kaya dapat suportahan nyo yung kapwa nyong bugok. Mga DDS, suportahan nyo si Robin Padilla. Yan ang sabi ng tatay ninyo. Tapos ayaw nyo. Di ba? Dahil alam ng Duterte, no? Ni Digong, ni Sal Panelo, na talagang matutuluyan itong si Inday Sara. Alam po nila yan. Kaya ganyan na po sila mag-isip. Kabado nga Pinapakita lang nila na kunwari, hindi sila nape-pressure sa ginagawa ng gobyerno tungkol nga dito sa mga paninira ng mga Duterte. Isipin nyo, ginawa na po nila lahat ang paninira. Ginawa na po nila na para pabagsakin ang gobyerno ni Marcos. No, isipin nyo to, nagpakalat sila ng peking balita, peking video na bangag at nag-aadik ang ating Pangulo kaya pinagre-resign. Matindi daw ang korupsyon ngayon sa panahon ni Marcos. Pero ni isa wala po sila maipakita na solid na ebidensya. Pagdating po sa Pogo, anong ginagawa nila? Sabi nila, protector daw ng Pogo itong si Romualdez at si Marcos. Pero ni kahit isa po wala po maipakita na ebidensya. Lahat po ng mga pinapakita ng ating ahensya tulad ng PAOK, ng NBI, ng CIDG tungkol sa Pogo. Sino ba yung mga kasabot dyan? Hindi po ba mga kakilala at kaibigan ng mga Duterte? Isa na dyan yung madaldal, no? Yung isang madaldal na pugante na abogado, no? Na wala na dito sa Pinas, nagtatago. Yun yung mouthpiece ng mga Duterte. Kaya po, hindi pa po ba tayo nagigising? Kung panatiko kayo, dapat lahat ng sabihin ng tatay ninyo, suportahan ninyo, huwag nyong kontrahin. Tulad na lamang ng pagbibigay nila ng idea at pagsusulong na si Robin Padilla ang gagawin yung pambato na Pangulo. Dapat suportahan nyo yan, huwag kayong magalit, no? Dahil sabi ko nga, gullible kayo, mga uto-uto kayo kaya pagpatuloy nyo yan. Isipin po ninyo, darating na naman ang 2025. Tapos ang mga iboboto ninyo, yung mga kasing utak na naman ni Bigote.
Ano ba naman yan?